So, dito na po tayo sa ginagawa pong trabaho ng PCO. Kasi ang dami ho talagang mga kababayan po natin na Yusek, nakakalungkot, no? Naniniwala po sila talaga, sinishare pa yung iba na hindi naman talaga validated, na halatang-halata naman na fake. Opo, saan po, paano pa natin talagang puspusang kampanya upang ipaliwanag sa taong bayan ngayon kasi halos lahat nakatutok na sa cellphone eh. Halos lahat may FB page na, may TikTok account na. Nakakalungkot kasi pati mga kaibigan ko nagsishare pa rin ng mga ano ba ito? Alam naman nilang fake, sinishare pa at nagko-comment pa. Yan ang masaklap na katotohanan. Reaksyon niyo po, Yusek. Actually, ganito yan, Aljo, no? Opo. Nakakalungkot talaga kasi ang target talaga ng mga fake news peddlers, karamihan Opo. Kasi may mga fake news peddlers, hindi naman ang gobyerno ang target. May iba. Oh, yeah. Okay. Pero ngayon, ang daming fake news peddlers, yung iba nga dito yung DDS ay na fake news peddlers na enumerate ng Rappler. Pinanggit nila yung iba At ang nakakalungkot kasi, sinipilit nilang tinutwist yung facts para hindi makredit sa Pangulo yung mga naging magandang gawain niya. Halimbawa ito, example na lang. Opo. Yung latest lang, yung 17 OFWs na napalaya permanently sa Qatar. Kasi 'di ba nung last Friday nagkaroon ng news, nagkaroon ng balita si Secretary Hans Kakdak na provisional lang yung paglaya. So it means may case pa. May case pa na iniimbestigahan. Although sinabi niya na no charges yet. No? Ibig sabihin wala pang kaso sa court. Kasi pag final charge, kung charge, ibig sabihin niyan, dinala na sa court. So, nung sinabi ni Secretary Hans Kakdak, wala pang charges, ibig sabihin, wala pang case na formally nasampa sa court ng Qatar. Pero iniimbestigahan siya. Iniimbestigahan, may case, may complaint. That's illegal assembly. Diba? So, ngayon, may mga tao, may mga fake news peddlers, tinutwist yung facts, sasabihin nila, ay wala pa palang kaso Ano yung i-dismiss? Diba? Una, Aljo, kapag ikaw ay hinuli, definitely may complaint. Hindi ka naman pwedeng hulihin ng walang complaint Tama. Diba? Alaman, hulihin ka namin. Anong kaso? Diba? Ordinary parlance natin, ordinary word na gagamitin natin. Anong kaso? Ba't nyo ko huhulihin? So when you say kaso, it's a case. It's a complaint. So initially may case. Opo. Diba? Saan ba sila hinuli? According sa ating embahada sa DFA, it's illegal assembly. Okay? Kaya nga nagpadala na tayo ng assistance Opo. Meron tayong labor attaché, pinapunta ni Pangulo yung mga concern na mga tao na pwedeng tumulong, dapat tulungan yan, kung pwede makuha agad kahit temporary liberty. Kasi may case na under investigation. So ngayon, ang pinapalabas kasi nila, ano na naman yung na-dismiss? Wala naman palang kaso. So, nakita mo yung pagdidiscredit sa gobyerno na anong tulong nyo? Wala naman palang kaso. Kasi tinutwist nila yung facts when in fact, wala pang charge kasi wala pang case sa court. Hindi pa yun nasasampa sa court. Pero na-drop yung case, na-dismiss yung case or yung complaint dahil sa pakikipag-usap ng Pangulo sa ambasador ng Qatar. Diba? Sa pagtutulungan nila Secretary Hans Kakdak, nila Yusek de Vega, na-drop yung case or na-dismiss na yung cases at wala nang naging kaso. So, ang nangyari is tinutwist nila, walang kaso. Hindi pa sinabi ni Secretary Hans Kakdak na wala pang charges. Of course, yes, wala pa sa court. Pero you can dismiss a case kahit nga sa pulis Sabi, i-dismiss na yung case na yan. Kung nagkasundo, nagkaayos, walang ebidensya. I-dismiss na yung case na yan. It's the common word na ginagamit. At yun yung ipinapakita natin sa tao, ina-explain natin during the press briefing, pag na-dismiss yung case, ibig sabihin na-drop yung case. Pero may case. Pero ang tinitwist nga nila is, ano yung di-dismiss? Wala namang case. Di ba? So parang nawawala tuloy yung naging aksyon ng Pangulo at yung naging tugon ng Qatar government sa pangyayari sa pag-uusap. Parang nadidiscredit yun. Yun yung hindi maganda. Hindi ba?
So ang dami-daming fake news talaga na dapat talaga sinasagot. Pero sabi nga natin, hindi lahat yan na kayang sagutin. Pero katulad na natin sa mainstream, kung kakayanin natin at nakita na rin natin sa ating sariling pag-iimbestiga, pwede na nating sabihin, magtulong-tulong nga tayo. Ito fake news to. Itong social media na to, lumalabas, hindi totoo yung sinasabi. Hindi kakayanin ng gobyerno isa-isahin lahat yan. So magtulong-tulungan talaga tayo. Opo. And at the same time, natutuwa tayo na yung NBI ay talagang umaaksyon na upang maimbestigahan at kung maaari ay masampahan itong mga fake news peddlers na to. Opo. Gusto ko